Kabanata 731. Lumingon si Robert at tinitigan si Benjamin saglit, pagkatapos ay kinuha ang mga aklat-aralin ni Tim mula sa isa sa mga administrador at nagulat, narito na ang mga aklat-aralin, Mr. Graham. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa kanila at tumango. Siguraduhing mahigpit ang seguridad sa paaralan. Siyempre, sagot ni Robert, na pinagpawisan na naman. Sina Gavin, Zachary, at ang iba ay lumingon kay Robert na may nakakaawang mga tingin. Alam nilang marami silang naging problema sa kanya nang lumabas sila ng paaralan. Mr. William, kasalanan namin ang nangyari kanina. Ikinalulungkot namin. Nagulat si Robert sa biglaang paghingi ng tawad ni Gavin. Anong mabuting bata, gayunpaman, ito rin ay isang oversight sa aking bahagi. Nabigo akong pamahalaan ang mga bagay ng maayos, at kulang ang seguridad. Sisiguraduhin kong mas bibigyan ko ng pansin ang mga lugar na iyon sa hinaharap. Napatingin si Zachary sa principal. Sapat na kung magbabantay ka lang sa mga masasamang tao. May mga pagkakataon pa rin nagugustuhin nating lumabas, kaya sana ay pumikit ka kapag kinakailangan. Sisiguraduhin din namin na magtutulungan kami, Mr. William, nakangiting sabi ni Jasper. Naantig sa kanyang mga salita, sinaman ni Robert ang maliit na bata. Isang palihim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Oliver habang kinukuha niya ang eksena. Hindi ako makapaniwalang nahulog talaga si Mr. William sa sinabi ni Jasper. Samantala, si Tim naman ay abala sa pag-survey sa school grounds, natulala na parang walang katulad sa nakita niya kanina. Laming-galinga din si Jessie sa paligid at sinimulan pang ipaliwanag sa kanya kung ano ang bawat gusali. Nang marinig iyon ng iba pa niyang kapatid ay mabilis silang tumunog. Malaki ang ngiti ni Erisa habang pinagmamasdan silang nag-uusap. Nang makitang hindi na nagbigay ng karagdagang utos si Benjamin at gustong umiwas sa isang awkward na kapaligiran, nagpasya si Robert na pasyalan sila sa paligid ng paaralan, nasakop ang bawat pulgada ng bakuran. Kaya naman, pinangunahan ni na Benjamin at Erisa ang 6 na bata pagkatapos ni Robert, minsang naglibot sa buong lugar bago pinapunta ang mga bata sa kanilang silid-aralan. Pumunta ka na sa classroom mo, sweethearts. Kailangan ko nang makarating sa ospital. Kung hindi, magugutom ang iyong apo sa tuhod. Sabihin mo sa kanya na miss natin siya, okay? Bilin ni Gavin. Ngumiti si Erisa at sumagot, oo naman. Tawagan mo kami kapag nasa ospital ka, Mommy. Tawag ni Zachary. May klase kapag dating ko sa ospital, natutuwang sagot ni Erisa. Maaari kang magpadala ng isang text message upang i-update kami sa kondisyon ng lolo, sabi ni Oliver, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumango si Erisa. Nang mapansin na si Tim ang pinaka nag-aalala, sinabi niya sa kanya, pumunta ka sa klase at huwag kang mag-alala tungkol sa anuman, Tim. Inaalagaan ng mga doktor at nurse sa ospital ang iyong apo sa tuhod, kaya nasa mabuting kamay siya. Padadalhan ko kayong lahat ng text message pagdating ko sa ospital. Salamat, Miss York, pasasalamat na tugon ni Tim. Nakangiting tinitigan ni Erisa ang kanyang kaibig-ibig na mukha, pagkatapos ay hinalikan siya sa noo. Pagkatapos nito, binigyan niya ng halik ang isa pang bata at sinabing, kailangan ninyong alagaan ang isa't isa. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Mommy. Ako na ang bahala sa kanila, saad ni Gavin. Huwag kang mag-alala, Mommy. Aalagaan ko rin ng mabuti si Gavin at ang iba pa. Dagdag ni Zachary, puno ng kumpiyansa. Tinapik ni Erisa ang kanyang noo. Huwag mo silang udyukan na gumawa ng anumang kalokohan. Tumango si Zachary. Pangako hindi ko gagawin. Gaman ang pakiramdam, nilinga ni Erisa si Tim. Dahil unang araw mo sa paaralan at hindi mo pa rin alam ang lakad mo, siguraduhin mong manatili ka sa iyong mga kapatid. Kung hindi mo sinasadyang mawala, tawagan sila. Naisave ko na ang kanilang mga numero sa iyong telepono. Kailangan mo lang mag-dial ng 1, 2, o 3 para tawagan sila. Pagkasabi noon, inayos niyang muli ang damit nito, na medyo nag-aalala pa rin. Got it? Sagot ni Tim na may kasamang tango, mataimtim na ibinaon sa alaala ang kanyang paalala. Magiging maayos din sila. Gavin and the others know the school like the back of their hands, kaya hindi magiging problema kung iikot siya, ani Benjamin. May tiwala siya sa mga bata at hindi kasing alala ni Erisa. Tulad ng kung paano ginampanan ng mga ama at ina ang iba't ibang tungkulin bilang mga magulang, mayroon din silang iba't ibang alalahanin pagdating sa kapakanan ng kanilang mga anak. Niyakap ni Erisa ang mga bata, at ubiling umalis. Pumasok ka, kung gayon. Aalis na talaga ako. Kabanata 732. Humadjajak si Zachary,
Mommy, school na lang tayo pupunta. Magkikita ulit tayo sa hapon pagkatapos ng klase. Kung miss mo kami, tawagan mo lang kami. Sasagutin namin ang tawag mo. Dahil sa hiya sa panunukso, kumaway si Erisa sa kanila. Bye, pagkatapos, bye, Mommy, bye, Miss York. Kumaway pabalik ang mga bata na may kasamang koro ng Palam. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa, sinabi ni Benjamin sa mga bata, maging mabuti sa paaralan. Aalis na kami. Bye, tatay. Bye, Mr. Graham. Nagpaalam na rin sa kanya ang anim. Hindi tulad ni Erisa, si Benjamin ay hindi sanay sa gayong malagkit na pag-uugali. Kaya naman, pagkatapos mamulong ng isang pagkilala, tumango siya sa mga administrador ng paaralan at hinakay si Erisa palayo. Tumingin si Erisa sa kanyang balikat at tinawag si Robert at ang mga administrador ng paaralan, Palam. Palam, Mr. Graham at Miss York. Gustong paalisan sila ni Robert at ng iba pa, ngunit iniling ni Benjamin ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, bumalik ka na sa trabaho. Kung may mangyari sa mga bata, ipaalam ka agad sa amin. Oo, Mr. Graham. Tumango si Robert, saka tumayo kasama ang mga administrador ng paaralan at pinanood ang pag-alis ng mag-asawa. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Erisa na mag-alala at tumingin sa direksyon ng silid-aralan. Nang makita niya ang mga bata na nanonood sa kanila, ikanaway niya ang kanyang kamay, sinenyasan silang pumasok sa silid-aralan. Saka lang sila sunod-sunod na nag-file sa classroom. Ngunit kahit nawala na sila sa paningin, ayaw pa ring umiwas ng tingin ni Erisa. Mabilis siyang tumingin, hinayla ni Benjamin ang kamay niya. Bakit nakatitig ka pa? Kung gagawin mo iyon, paano makakapag-focus ang mga bata sa kanilang mga aralin? Bumalik si Erisa para tingnan siya. Kumaibat ang mga sulok ng lobby niya habang nakatingin sa walang kibo nitong ekspresyon. First day ni Tim sa school na ito, ano bang masama kung mag-alala ako sa kanya? Hindi ako katulad mo, hindi ka nag-aalala. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Paano mo nalaman na hindi ako nag-aalala? Tanong niya sa mahinang boses. Dama ko ang tingin ni Erisa sa kanyang malamig at guwapong mukha. With his sunglasses, mas lalo siyang gumanda. Hindi ko masasabi na nag-aalala ka talaga. Bahagyang yumuko pataas ang manipis na labi ni Benjamin. Gusto mo bang makita sa? Paano? Mukhang natarante si Erisa. Mararamdaman mo ito. With that, hinawakan niya ang kamay niya at inilagay sa dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maramdaman ang malakas na tibok ng puso nito, at mabilis niyang sinubukang bawiin ang kamay nito. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ni Benjamin na lumayo. Isang malademonyong ngiti ang sumili sa kanyang mga labi nang magtanong siya, nararamdaman mo ba ito? Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Hindi, naghinala siyang nililigawan siya nito, ngunit wala siyang katibayan. Tugon ni Benjamin sabay nguso. Nang makitang maraming tao ang nakatingin sa kanila, namula si Erisa. Habang nagpupumilit siyang hilahin ang kanyang kamay ngunit wala siyang nagawa, nagsisi siya na hindi siya nagsuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Maraming nakatingin sa atin. Paalala niya sa kanya. Nang lumingon si Benjamin sa kanya at nakita ang namumula nitong mga pisngi, mas lumawak ang ngiti nito at mas malademonyo. At nang siya ay samandal at mamulong sa kanyang tainga, parang sinusubukan niya itong akitin, ikaw ang ina ng aking mga anak. Ano ang dapat ipag-alala? Ang kanyang malalim at magnetic voice ay parang mainit at banayad na haplos sa kanyang tainga. Pakiramdam ni Erisa ay parang hindi lang ang tenga niya ang kumiro at pati ang puso niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, pagkatapos ay nagsimulang kumarira. Ang isyo ay hindi tungkol sa kung ako ay nag-aalala o hindi ngunit tungkol sa aking imahe. Sino ang nakakaalam kung ano ang sasabihin ng iba kapag nakita nila kaming ganito? Pagkaraan ng ilang sandali ay tinitigan siya ni Benjamin. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanilang mga kamay at inilagay sa kanyang bulsa, mahigpit na pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa kanyang mga daliri. Biglang tumibok ang puso ni Erisa. Ang pagkakita kay Benjamin sa kanyang salaming pang-araw na lumalabas sa gate ng paaralan, kasama ang kanyang natural na nakakatakot na aura, ay sapat na upang hadlangan ang sino man na lumapit sa kanila. Habang mahigpit na sinusundan siya ni Erisa patungo sa sasakyan, nagngangalit siya at tumango sa mga magulang sa kanilang paligid bilang magalang na pagbati. Kailangan mo lang maging sarili mo. Huwag mong pakialaman ang iniisip ng iba. Isang boses ang biglang umalangaw mula sa itaas ng kanyang ulo, naguguluhan, tumingin siya sa itaas kay Benjamin.
Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay ang kanyang refleksyon sa kanyang salaming pang-araw. Hindi niya makita ang mga mata nito. Kabanata 733. Sandaling natulala si Erisa bago napagtanto ang sinabi ni Benjamin. Hayaan mo akong magsuot ng sunglasses sa susunod. Hindi mo kailangang magsuot nito. Ang pagsusuot ng isang pares ng salaming pang-araw ay madaling magpapahintulot sa isang tao na magkaroon ng mataas at malakas na pakiramdam. Ngumuso si Benjamin at tumawa. Bumubuti ba ang pakiramdam mo pagkatapos magsuot ng salaming pang-araw? Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Oo naman. Kung hindi, bakit may suot ka? Ang sikat ng araw ay nakakasilaw sa aking mga mata, sagot niya. Kumunat ang noo niya. Yun lang ba ang dahilan? Binuksan niya ang pinto sa backseat at inihagis ang susi ng sasakyan sa bodyguard. Ikaw ang magmaneho ng kotse. Pagkatapos, hinigit niya si Erisa sa sasakyan. She plopped clumsily on the car seat matapos siyang itulak dahil hindi niya pinapansin ang paligid. Sumakay si Benjamin sa sasakyan pagkatapos niya at isinara ang pinto ng kotse. Medyo awkward ang pakiramdam ni Erisa. Nang maramdaman ang titig ni Benjamin sa kanya, dali-dali niyang inayos ang kanyang pagkakaupo at inayos ang kanyang palda. Baliw ka, reklamo niya. Nabawi niya ang kanyang katinoan at paus na nabigkas, hindi ko alam na hindi ka nagpapansinan. Bumagsak siya kaagad pagkatapos ko siyang bigyan ng mahinang siko. Napalunok si Benjamin nang hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang makatarungan at balingkinitang mga binti. Naramdaman ni Erisa ang bahagyang pagbabago ng atmosphere sa loob ng sasakyan at likas na hinatak ang kanyang palda. Naka-A-line skirt ako na hindi umaabot sa tuhod. Sigurado akong tumambad at nakita niya ang private area ko noong nahulog ako kanina. Sa isiping iyon, namula siya at napalingon sa labas ng bintana ng sasakyan. Sumakay ang bodyguard sa kotse, pinaandar ang makina ng kotse, at umalis. Itinaas ni Benjamin ang partition na naghihiwalay sa harap at likod na upuan ng sasakyan. Napansin ni Erisa ang kilos niya. Ang kanyang imahinasyon ay nagsimulang tumakbo ng ligaw, at ang kanyang puso ay hindi mapigilan. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pinagmasdan niya ito sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana ng sasakyan at unti-unting lumuwag nang makitang hindi na siya kumikilos pa. Mas maagang nagising si Erisa kaysa sa karaniwan ng araw na iyon, kaya inaantok siya habang panay ang takbo ng sasakyan sa kalsada. Nang malapit na siyang idlip, bigla siyang inakbayan ni Benjamin at inilagay sa kandangan nito. Nagising siya agad. Ikaw, tinatakan niya ng halik ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Erisa, kinuha ang gwapong mukha ni Benjamin na ilang sentimetro lang ang layo sa kanya habang nilalanghap niya ang nangingibabaw at lalaking pabango nito. Nagpakasawa si Benjamin sa sandaling iyon. Ipikit mo ang iyong mga mata. Diniin niya ang likod ng ulo niya at mas maalab siyang hinalikan. Nahihilo si Erisa at napasubsob sa pagkakayakap habang patuloy ang mapusok na halik. Naisip niya kung hindi siya hawak nito, baka masabsob lang siya sa sahig. Umalangaw sa loob ng masikip na espasyong iyon ang mabibigat nilang pantalon at intimate sound na nagdulot ng sensual vibe sa hangin. Namula ang mukha ni Erisa. Walang magawa si Benjamin kundi ang magpahinga ng maramdaman niyang tila nakalimutan na huminga ang tandang babae sa kanyang mga bisig. Babae tanga, pinisil niya ang ilong niya ng masuyo. Pinandilatan niya ito habang ang kahihiyan niya ay napalitan ng galit. Nako, wala siyang oras para pag-alitan siya dahil kinailangan niyang maghabol ng hininga. Niyakap siya ni Benjamin at ipinatong ang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ka ba naghalikan dati? Nag-init ang pisngi ni Erisa. Nag-aatubili na aminin ang pagkatalo, sadyang sinabi niya, meron na ako. Sabay-sabay na naging makapalang hangin sa tensyon. Kinurot niya ang baba niya. At pilit na pinagsalubong ang mga mata nito, ang ganda ng mukha nito ay nakaayos sa isang pagniwi. Ang malamig niyang boses ay may bahid ng galit habang nagsasalita. Kasama kanino? Napakurap siya. Naniniwala ba talaga siya sa kasinungalingan ko? Galit na galit pa nga ang reaksyon niya. Isang nasisiyahang sensasyon ang bumalat sa loob niya habang iniisip niya kung nagseselos ba siya. Tumikim si Erisa. Mukhang marami ka ng karanasan sa lugar na ito, kung iisipin mo sa paraan ng pagtatanong mo ngayon lang, Mr. Graham. Sa kanyang mga mata na naiinip sa Benjamin, siya ay niniting ang kanyang mga kilay nang makita niya itong nakasuot ng salaming pang-araw, na nagbigay sa kanya ng isang mas walang pakialam na tingin. Naiinis siya dahil hindi niya matukoy ang ekspresyon ng mukha nito. Kaya, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang tanggalin ang kanyang salaming pang-araw. Biglang hinawakan ni Benjamin ang mga braso niya. Sagutin mo ang tanong ko.
Napangiti si Erisa, bakit ko sasagutin ang tanong mo? Hindi ba dapat maglinis ka muna sa akin bago ako hilingin na sagutin kita? Pinandilatan siya nito, ang talas ng dila mo. Ngumisi siya, anong meron? Nagigilty ka ba, Mr. Graham? Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nadurog ang puso niya habang nakatitig sa kanya at tinatanggap ang katahimikan nito. Isang matigas na sensasyon ang pumasok sa kanyang puso. Nakipaghalikan siya sa ibang babae kanina. Kabanata 734. Yung malabo na ambience sa loob ng sasakyan, biglang bumigat. Tinulak ni Erisa ang lalaki at lumipat sa gilid nang mapansin niyang nakaupo pa rin ito sa kandangan nito. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakaramdam siya ng kaunting kaba sa dibdib. Nagseselos ba ako? Hindi pangkaraniwan para kay Benjamin na makipagrelasyon sa ibang babae dahil nagmula siya sa isang mayamang pamilya, hindi pa banggitin ang paghalik sa ibang babae. Alam ni Erisa na hindi niya iyon dapat ikabahala, ngunit hindi niya napigilan ang nararamdaman habang nananatili ang matinding inggit. At the same time, napaisip siya kung sino ang babaeng iyon. Si Dana ba o ibang tao? Kumunat ang noo ni Benjamin nang muling maramdaman ang pagwawalang bahala ni Erisa sa kanya. Biglang tumunog ang phone niya nang may sasabihin siya. Magsalita ka, malamig niyang sabi. Sinubukan ni Erisa na makinig sa usapan ngunit nabigong marinig ang tunog na nagmumula sa speaker ng telepono. Pumunta ka agad. Ibinaba ni Benjamin ang tawag, lumingon kay Erisa, at sinabing, kailangan mong mag-isa sa ospital. May kailangan akong asikasuhin. Sige, bababa ako ng kotse dito. Matino namang sagot ni Erisa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inutusan ng bodyguard na ihinto ang sasakyan. Habang nag-iimpake si Erisa ng kanyang mga gamit at bubuksan na sana ang pinto ng sasakyan, sa halip ay bumaba si Benjamin sa sasakyan. Isinara niya ang pinto ng kotse, sumakay sa kotse ng isa pang bodyguard sa likuran nila, at umalis. Napatulala si Erisa dahil sa tingin niya ay sinadya nitong yayain siyang lumabas ng sasakyan. Lumingon ang driver sa front seat at sinabihan siya, Miss York, magsisimula na akong magmaneho. Tumango siya, sige, anong nangyari? Bakit siya nagmamadaling umalis? Dahil sa kung paano natapos ang mga bagay sa isang hindi masayang tala sa pagitan nila kanina, naramdaman ni Erisa na hindi nararapat na tanungin niya si Benjamin. Pagdating sa ospital, pinakain niya si Mary ng almusal bago nagmadaling pumunta sa kumpanya. Gayunpaman, wala si Benjamin. Nakatambak ang trabaho sa kanyang mesa dahil ilang araw siyang absent sa trabaho. Matapos makipag-usap sa kanyang mga kasamahan, bumalik si Erisa sa kanyang opisina at nag-focus sa kanyang trabaho. Hindi niya namalaya na nakalimutan niyang i-update ang kalagayan ni Mary hanggang sa makontak siya ng mga bata. Mami, ano ang tagal mo? Naguguluhan si Zachary. Nakaramdam ng paumanhin si Erisa. Sweetheart, nakalimutan kong tawagan ka. I'm so sorry. Magaling ang iyong apo sa tuhod. Bumubuti na rin ang kanyang gana. Dumating ako sa opisina pagkatapos ko siyang hintayin na matapos ang kanyang pagkain, tapos nakalimutan kong i-update sa iyo ang lahat tungkol dito dahil abala ako sa trabaho. Ang galing, mas nag-aalala si Tim kaysa sa amin. Masyado siyang balisa, sabi ni Zachary sa kanya. Ipasa ang telepono kay Tim. Naghintay si Erisa ng ilang oras bago tumunog ang boses ni Tim mula sa speaker. Miss York, lamambat ang puso ni Erisa nang marinig ang bata nitong boses. Mas malumanay ang boses niya habang nagsasalita. Sweetheart, sorry nakalimutan kong ipaalam sa inyong lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong apo sa tuhod ngayon at bigyang pansin ang iyong mga aralin sa paaralan. Gumaganda ang kanyang gana, naubos pa niya ang 2 mangkok ng sopas na dinala ko para sa kanya. Nakipag-chat si Erisa sa kanyang anak sa telepono habang ginagawa ang kanyang trabaho. Sige, nakuha ko na. Salamat, Miss York. Magpapansin ako sa klase. Good boy. Natapos na ba ang unang aralin? Oo. Ano ang natutunan mo? Itinuro sa amin ng guro kung paano bigkasan ng mga tula. Okay. Titingnan ko ang iyong pag-unlad ngayong gabi. Magsumikap ka at bigkasan ng tula para sa akin mamayang gabi. Okay. Sige. Masunuring sumang-ayon si Tim. Ibinaba ni Erisa ang kanyang mga lobby sa isang nasisiyahang ngiti. Sumunod ka sa iyong kapatid sa banyo tuwing lunch break mamaya at mamasyal sa paligid ng paaralan. Huwag na lang palagi sa loob ng classroom. Mami, pinapatawag ka namin ngayon sa labas ng classroom. Sigaw ni Gavin. Noon lang napagtanto ni Erisa na speaker mode ang tawag ng mga bata. Mami, nakatrabaho mo na ba si Mr. Graham? Tanong ni Jasper.
Tama na. Ilang araw na akong absent kaya natambak ang trabaho ko. Malulunod ako ngayon, sabi niya sa kanyang mga anak. Mommy, huwag masyadong magtrabaho, at tandaan na magpahinga sa pagitan ng trabaho, paalala ni Jessie. Mommy, huwag kalimutang uminom ng mas maraming tubig, sabi ni Oliver. Okay, nakaramdam ng kasiyahan at pagpapala si Erisa nang magpakita ang kanyang mga anak ng pagmamalasakit sa kanya. Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho ngayon. Magpahinga na rin kayong lahat. Bye, Mommy. Kabanata 735. Mukhang sobrang busy ni Mommy. Napabuntong hininga si Zachary. Sabi ni Gavin, sinabi sa amin ni Mommy na pumunta sa restroom. Umihi tayo, Tim. Tumango si Tim. Okay. Tinapik ni Oliver ang ulo ng kapatid. Huwag kang mag-alala. Si Mr. Bailey ang nag-aalaga kay Great Grandon. Magiging maayos din siya. Okay. Tumango ulit si Tim at tumingin sa kanila. Ihi na tayo. Tara na. Hinawakan ni Jasper ang braso ni Tim at tinawag din si Jessie. Ang 6 na bata ay magkasamang nagtungo sa banyo habang ang lahat ng iba pang mga bata ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Ang 6 na bata ay nakakuha ng atensyon saan man sila magpunta, na naging sentro ng karamihan. Sumunod si Jessie sa likuran ng kanyang mga kapatid. Ang daming nakatingin sa atin. Hinawakan ni Zachary ang kamay ng kapatid nang mapansin niyang nahihiya ito. Ayos lang. Si Tim ay hindi rin natitigan ng iba, kaya medyo nahiya siya. Hinawakan ni Gavin ang kamay niya at inaliw siya, huwag kang matakot. Mahilig lang sila sa atin. Biglang may bamulong, bakit iba ang batang iyon sa iba? I bet hindi siya kapareho ng mga magulang gaya ng iba. Napakapangit niya. Ibinaba ni Tim ang kanyang ulo. Sinaman ng tingin ni Jasper ang mga batang iyon na nagsalita. Anong kalokohan ang sinabi mo? Ingatan mo ang bibig mo bago ko kayo saktan lahat. Lahat kayo ang pangit. Siya ang aking kapatid, ang aking biyolohikal na kapatid. I can't believe you all can utter such unpleasant things at such young age. Kung maglakas loob kayong magsalita ulit ng masama sa kapatid ko, bubugbugin ko kayong lahat. Galit din na saway ni Oliver. Naramdaman ni Jessie ang kalungkutan ni Oliver, sumimangot si Jessie sa mga batang iyon at pinagsabihan, pinagbabawalan ko kayong lahat na punahin si Tim. Mas mabuting mag-ingat kayong lahat kung magbibigkas kayo ng isa pang salita. Pinaikit ni Zachary ang kanyang mga mata at naglabas ng nakakatakot na aura. Ang mga batang iyon ay natakot sa isang tabi dahil sila ay natatakot kay Zachary at sa iba pa. Pinandilatan sila ni Gavin nang may pananakot at hinayla si Tim sa gilid niya bago sinabing, mas maitim ang balat ng kapatid ko kaysa sa amin dahil sa sobrang sun exposure niya. Baka mas maitim pa kayo sa kanya kung mabilad kayong lahat sa araw. Idilat ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Magkapareho ang aming mga facial features, at pareho kami ng mga magulang. Ang ibang mga bata ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Nahihiya nilang tinitigan ng 6 na bata, sa takot na baka mabugbog talaga sila. Humihingi ng tawad sa aking kapatid. Sigaw ni Gavin. Agad namang napaiyak ang mga batang iyon. Hindi na nakaramdam ng sama ng loob si Tim dahil naantig siya sa kung paano siya pinrotektahan ng kanyang mga kapatid. Napakunot ang noo niya nang makita ang umiiyak na mga bata. Hindi man lang ako tumulo ng luha noong lahat kayo ay pinuna ako. Ngayong lahat kayo ay humahagulgol na, maaaring isipin ng iba na kami ang mga nananakot. Nag-ipon ng lakas ng loob si Tim at nagsalubong ang mga kilay. Tama, pumunta si Jasper sa harap ni Tim at tinitigan ng masama ang ibang mga bata. Lalong lumakas ang iyak ng mga bata kapag napapaligiran sila. Nagmamadaling lumapit ang ilang guro. Anong nangyayari? Anong nangyari? Walang lakas ng loob na umimik ang mga batang iyon at nagpatuloy lang sa pag-iyak habang pinandilatan sila ni Gavin at ng iba pa. Dali-dali silang inaliw ng mga guro. Huwag mong isipin na mareresolba ang usaping ito sa pag-iyak mo. Huwag mo munang isipin na umuwi ngayon kung hindi ka humingi ng tawad sa kapatid ko. Nanlamig ang mga mata ni Gavin habang pinagmamasdan ang mga batang iyon na may galit na galit. Sa kabila ng kanyang murang edad, he was giving off a powerful vibe na medyo katulad ng aura ni Benjamin. Maging si Zachary, ang pinakamatapang sa iba pa niyang mga kapatid, ay natulala sa aura ni Gavin. Lahat kayo dapat humingi ng tawad. Tama na, paumanhin. Putol ni Oliver habang nakakunot ang noo. Nagreklamo si Jasper sa mga guro, kailangan nilang humingi ng tawad sa kapatid ko, Tim. Sinisiraan nila si Tim ngayon lang.
Nakaramdam ng pananakit ng ulo ang mga guro nang makita si Zachary at ang kanyang mga kapatid dahil sadyang ipinaalam ni Robert sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa pag-aalaga ng mabuti sa mga bata. Sinubukan ng mga guro na aliwin ang mga batang umiiyak pa rin bago nagtanong, iniinsulto ba ninyong lahat si Tim? Ang mga batang iyon ay puno ng kasalanan. Kami, muli nilang ipinikit ang kanilang mga mata nang hindi humihingi ng tawad. Kung talagang ininsulto mo lahat si Tim, kailangan mong humingi ng tawad. Dapat lagi tayong maging magalang at iwasan ang pagpuna sa iba, lektura ng mga guro. Bilasan mo at mag-sorry ka. Kung hindi, makakalimutan ninyong lahat ang pag-uwi ngayon. Nangingibabaw na hiling ni Gavin na may kasamang pagniwi. Bilasan mo at humingi ng tawad, ang panawagan din ng mga guro. Kabanata 736. Kaya, sorry, ang mga umiiyak na bata ay humingi ng tawad kay Tim. Naisip ni Tim na medyo nakakaawa sila nang makita niya ang kanilang mga mukha na puno ng luha at uhog. Ayos lang, tugon niya sa mahinang boses. Sasaktan ko kayong lahat kung maglakas loob kayong sabihing pangit na naman si Tim. Ikinaway ni Jasper ang kanyang kamao para bigyan sila ng babala. Isang ginampanan ng mga guro ang kanilang mga tungkulin bilang mga pasifir. Tama na, nagsorry na sila. Sige, dapat magmadali ang mga gustong pumunta sa banyo. Malapit na mag-resume ang mga lessons. Sinaman ng tingin ni Gavin ang mga batang iyon bago dinala ang kanyang mga kapatid sa banyo. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko ang mami ko. Gusto ko ang mami at daddy ko. Tumalikod si Jessie para humarap sa kanila. Kayong lahat ay walang kahihiyan para sa pag-iyak pagkatapos ng pang-aapi ng iba. Tama na. Ang alam mo lang ay hanapin mo ang daddy at mami mo. Iniwas ni Jessie ang kanyang mga mata sa mga batang iyon. Tara, umihi tayo. Tim. Okay, sinundan ni Tim ang kanyang mga kapatid at buong pasasalamat na sinabing, maraming salamat sa inyong lahat. Bakit ang galang mo? Magkapatid tayo, sabi ni Jasper habang hinihimas ang dibdib. Ngumisi si Tim. Ngumiti rin sina Gavin at Zachary matapos makita ang reaksyon ni Tim. Hayaan namin ang sino mang maglakas loob na mangbuli sa iyo na matikman ang kanilang sariling gamot, kaya huwag matakot. Paalala ni Gavin kay Tim. Kung maglakas loob silang ibuli ka, dapat kang gumanti para hindi na sila magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito muli, sabi ni Zachary at ibinahagi pa ang ilang karanasan niya kay Tim. I got it, tumango si Tim. Tim, huwag mong pansinin yung sinabi nila kanina. Inggit lang sila sayo, kamukha mo talaga kami, at hindi ka naman pangit. Magiging fairer ang skin mo after some time, pang-aaliw ni Jasper kay Tim. Inaliw din ni Oliver ang kanyang kapatid. Tim, mas cool ka sa tan skin mo. Gusto kong maging kasing dilim mo. Naantig si Tim. Alam ko, salamat sa inyong lahat. Tim, dapat kumain ka pa para maging fairer and chubbier. Sa oras na iyon, may inggit sila sa iyo, paniniguro ni Jessie sa kanya. Muling iniangat ni Tim ang kanyang ulo. Huwag mo silang pansinin. Hindi ka naman pangit. Tingnan mo lang kami, at malalaman mo. Nalantad ka lang sa sobrang sikat ng araw at medyo malnourished. Magiging katulad ka namin kapag pinakain ka ni Mommy ng sapat na masustansyang pagkain, payo ni Zachary kay Tim. Nag-aalalang tumingin si Gavin kay Tim. Akala niya ay kasuklam-suklam ang mga batang nagkomento sa hitsura ni Tim. Huwag kang malungkot, Tim. Tinapik ni Gavin ang ulo ng kapatid. Tumango si Tim. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala sa akin, kayo. Dapat na tayong magmadali at umihi. Napahinga ng kaunti sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie nang makita nilang natuwa si Tim. Pumunta silang anim sa restroom. Hinintay sila ni Gavin sa labas. Hinayaan niyang gamitin muna ng kanyang mga kapatid ang banyo dahil gusto niyang hintayin si Jessie sa pagpasok nito sa ladies' restroom. Pumunta lang si Gavin sa restroom pagkalabas ni Zachary at ng iba pa. Bumalik sila sa silid-aralan nang matapos sila at hindi nila namalayan na ang mga magulang ng mga umiiyak na batang iyon ay papunta na sa paaralan ng mga sandaling iyon. Sa wakas ay dumating na ang mga magulang ng mga bata ilang sandali matapos ang klase. Pakiramdam nila ay napinsala ang kanilang mga anak matapos makita ang mga luhang mukha ng kanilang mga anak at pakinggan ang paliwanag ng mga guro. Agad na nagtungo sa silid-aralan ang mga magulang ng mga bata para ayusin ang score kasama si Zachary at ang kanyang mga kapatid. Nabuli ba ninyo ang aking mahal na anak dahil sa tingin ninyo ay may bentahe kayo sa bilang? Sino ang mga magulang nila? Bilasan mo at ipatawag mo dito ang mga magulang nila. Tingnan mo kung gaano kay-tikat ang anak ko. Grabe ang ugali nila, binubuli ang mga kaedad nila sa murang edad.
Natatakot akong isipin kung paano sila paglaki. Wala dito ang mga batang ito noong nakaraang semestre. Saang school sila lumipat? May mga bulok silang personalidad. Makakalimutan ng mga batang ito ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral dito kung hindi tayo bibigyan ng kasiya siyang paliwanag ng punong guro ngayon. Binaliwala ng mga magulang na iyon ang mga panghihikayat ng mga guro at nagpatuloy sa pagsaway kay Zachary at sa kanyang mga kapatid. Natakot si Jessie sa tabi ng kanyang mga kapatid dahil sa takot sa mabangis na pag-uugali ng mga magulang na iyon. Huwag kang matakot, Jessie, panatag ni Jasper sa kanyang kapatid, kahit na bahagyang natatakot din siya habang takot na nakatingin sa mga matatanda. Kabanata 737. Magkahawak kamay sina Oliver at Tim at pinrotektahan ang kanilang mga nakababatang kapatid. Si Gavin at Zachary, na mas matapang, ay tumayo sa harap ng iba at pinandilatan ang mga matatanda. Lumaki si Zachary bilang panganay na anak sa pangangalaga ni Erisa. Natural, mas mature siya. Sa kabilang banda, si Gavin ay pinalaki ni Benjamin. Ang aura na kanyang pinapalabas ay kahawig ng batang Benjamin. Walang salita, binigyan ng batang lalaki ang mga matatanda ng malamig na titig. Lalong nagalit ang mga matatanda nang makita ang hitsura sa kanyang mga mata. Tingnan mo lang sila, hindi lamang sila tumanggi na aminin ang kanilang mga pagkakamali, ngunit sila ay nanlilisik din sa amin. Mga batang walang pinag-aralan, kayo ang walang pinag-aralan. Tinuya ni Zachary at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nakasimangot. How dare you talk back? Walang tigil ang pag-iyak ng mga anak ko. Sabihin mo sa amin kung ano ang ginawa mo sa kanila. Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata. Ang daming walang kwentang basura. Iyak lang ang alam nila. Ang kanyang matalas na dila at masasakit na salita ay maihahambing kay Benjamin. Bata ka, how dare you talk like this? Humingi ng tawad sa aking anak ngayon din. Galit na pinandilatan ng isa sa mga magulang ang 6 na bata at humakbang pasulong, sinusubukan silang takutin. Hiniling naman ni Gavin na umatras si Zachary at mahinahong nagbigay ng utos sa mga guro. Tawagan si Mr. William dito. Tinawagan ko na siya. Agad namang pinaalam ng mga guro si Robert nang makita nila ang mga magulang, sa takot na baka magkagulo ang mga magulang na ito. Bilisan mo at dalhin mo ang principal dito. Hindi kami aalis kung hindi mo ito haharapin ng maayos. Oo, dalhin mo siya dito. Paano ginagawa ninyong lahat ang inyong trabaho? Paano mo hahayaan silang 6 na ibuli ang mga anak natin? Mabilis na sinubukan ng mga guro na pakalmayan ang nababagabag na damdamin ng mga magulang. Manatiling kalmado. Mga bata pa lang sila. Huwag mo silang takutin. Takot sila. Natatakot ang mga anak natin. Hindi mo ba nakikita yon? Papuntahin mo ang mga magulang nila at humingi ng tawad sa amin. Sinimulang pagsabihan ng mga magulang ng mga bully ang 6 na bata. Maaari mong panoorin ang surveillance footage at makita kung sino ang mga nananakot. Sabi ni Gavin na madilim ang mukha. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagpadala ng senadorya sa mga bodyguard, sa takot na ang mga magulang na ito ay magsisimulang atakihin sila ng pisikal. Nako, hindi naniniwala ang mga magulang na bully ang kanilang mga anak. Bakit sila umiiyak kung sila ang nangbully sa'yo? Huwag subukang ilipat ang sisihin. Lahat kayo dapat humingi ng tawad. Saway ng mga magulang kay Gavin habang inaalo ang sarili nilang mga anak. Ang mga anak mo ang unang nangungutya sa akin. Tumaas ang boses ni Tim, nakasimangot. Ano ang kinukutya nila sa iyo? Tinawag nila akong pangit. Sagot ni Tim, hindi ka ba pangit? Bulalas ng isa sa mga magulang. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang 6 na bata. Ikaw ang pangit. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bodyguard at pinagtanggol ang mga bata. Ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong nila. Natakot ang mga magulang nang bigyan sila ng masamang tingin ng mga bodyguard. Bakit may mga bodyguard pa ang mga batang ito? Ano ang kanilang background? Ang lahat ng mga bata na kwalipikadong pumasok sa paaralang ito ay may kilalang pamilya. Sanay na silang layaw sa bahay. Kaya, nakalimutan nila na hindi sila ang may huling say sa Delmore. Ngayon mo lang ako narinig. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hinay pa ni Gavin ang kanyang pangitaas. Lumapit ang isa sa mga bodyguard at binigyan ng isang sampal sa mukha ang magulang. Humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Ang mga walang alam na magulang. Ang lakas ng loob nilang kutsain ang mga anak ni Mr. Graham. Naramdaman ng magulang na nasample ang kanyang mga tenga dahil sa impact. Natakot ang ibang mga magulang sa pinangyarihan. Ang isa sa kanila,
ang asawa ng lalaking nasample, ay samaway sa nanginginig na boses, "How dare you hit him?" Iyon ay isang magaan na parusa para sa kanya. Walang ekspresyong ngumuso ang bodyguard. Tiyak na siya ay mukhang hindi siya isa na pinaglalaroan. Nang dumating ang principal at nakita ang sitwasyon, nanginginig din siya sa takot. Anong nangyayari? Bakit nandito silang lahat, anim? Mukhang binubuli sila ng mga magulang na ito. Pinandilatan ng punong guro ang mga magulang at sumigaw, "Bilasan mo at humingi ng tawad." "Mr. William, bakit mo kami gustong humingi ng tawad? Ang aming mga anak ay walang ginawang mali, at gayon din kami. Bakit tayo dapat humingi ng tawad? Paano mo hindi baliwalain ang katotohanan? Lahat kayo ay nananakot sa mga batang ito," sabi ni Robert na madilim ang mukha. Halatang kinakampihan niya si Gavin at ang mga kapatid niya. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa mga guro, "Ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyari." Kabanata 738. Matapos ipaliwanag ng mga guro ang buong sitwasyon kay Robert, lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sinaway niya ang mga magulang ng mga bata, "Ang lakas ng loob ninyong magreklamo kapag nagkakamali ang mga anak ninyo." Ang mga magulang ay nagmatigas na tumangging sumuko. Inutusan ni Robert ang isang tao na suriin ang footage ng surveillance upang malaman ang katotohanan. Ang footage ay naglalaman ng matingkad na audio, at maririnig ng lahat ang mga boses ng mga bata ng malinaw. Nagsimulang umiyak ang mga maton nang ang tanging ginawa ni Gavin ay humingi sa kanila ng tawad. Walang nagawa ang bata para lalo silang magalit. Ang mga ekspresyon ng mga magulang ay lubhang nagbago. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay tumanggi pa ring aminin na si Gavin at ang iba pa ay walang kasalanan. Hindi iiyak ang mga anak natin kung hindi nila sila pinagsasama-sama at binubuli. Paano mo sila masisisi kung ang mga anak mo ay mga iyakin? Kung hindi binubuli ng mga anak mo si Tim, bakit sila hihingi ng tawad sa mga anak mo? Napabuga ng hangin si Robert nang makita niya kung paano pumanig ang mga magulang sa kanilang mga anak nang hindi makatwiran. "Umalis ka na sa mga anak mo." Pinatalsik sila. "Umalis ka na." Alam ni Robert na hindi madali silang bibitawan ni Benjamin kapag nalaman niya ito. Dapat silang umalis kasama ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon kung ayaw nilang magkaroon ng gulo. "Mr. William, masyado kang hindi makatwiran. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bagay-bagay? Ang aming mga anak ay nabuli. Sasabihin ko sa publiko ang tungkol sa iyong saloobin kung hindi mo ito mahawakan ng maayos." Galit na galit si Robert. Huwag mag-atubiling gawin iyon kung hindi ka natatakot sa mga kahihinatnan. Iyon lang ang nasabi niya sa kanila. Kung tutusin, malaya silang gawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, hanggat naririto siya, hindi niya hahayaang mabuli ng sino man ang anim na bata. Sa presensya ni Robert at ng mga bodyguard, hindi na natakot si Tim at ang iba pa. Sabay silang tumayo at tinitigan ang mga magulang na iyon. "Maghintay ka lang. Ipapahayag namin ito sa publiko. How dare you threaten US? Hindi namin maaaring hayaan ang aming mga anak na mag-aral sa isang paaralang tulad nito." Tara na. Habang pinapagalitan at nagmumura, umalis ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Galit na galit si Robert. Pinili ng mga idiot na ito na barilin ang kanilang mga sarili sa kanilang mga paa kapag ito ay maaaring natapos na mas mahusay. Lumingon siya at tumingin sa anim na bata. "Okay lang ba kayong lahat?" Ang mga bata at nagpapasalamat na tumungo kay Robert. "Mr. William, ayos lang kami," sabi ni Gavin kay Robert. Mahinang sinabi ni Tim, "Mr. William, salamat sa tulong mo ngayon lang." "Bahala ka, natutuwa akong maayos kayong lahat." Hinaplos ni Robert ang ulo ng mga bata at nakahinga siya ng maluwag matapos matiyak na okay sila. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga guro. "Mayroon ba sa inyo na nagpaalam kay Miss York o Mr. Graham?" "Hindi, ipinaalam lang namin sa iyo." "Okay, alagaan mong mabuti ang mga bata," udyok ni Robert. Muli niyang tiningnan ang anim na bata bago umalis. "Pwede na kayong umalis, ayos kami," bilin ni Gavin sa mga bodyguard. Inamin ng mga bodyguard ang utos at lumabas na sila ng classroom. Gayunpaman, nanatili sila sa loob ng compound kung sakaling magkaroon ng anumang emergency. Nagbabantay sila sa labas ng silid-aralan upang hindi makaabala sa klase. Buti na lang hindi nila sinabi kay Mommy. Kung hindi, mag-aalala si Mommy. Napatingin si Jasper sa mga kuya niya. Ngayon lang siya natakot. Oo, tumango si Zachary at buong pagmamahal na tinapik ang ulo ni Jessie. Ang mga magulang na iyon ay masyadong hindi makatwiran. Sigurado akong natuto ang mga batang iyon.
kung paano magsalita ng walang kaparirikan mula sa kanilang mga magulang. Napabuntong hininga naman si Oliver na nakatulala pa rin. Nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na aidmanda ang paaralan at ang prinsipal. Okay lang ako. Kung talagang gagawin nila iyon, gagawin namin silang humingi ng tawad sa amin sa publiko. Walang takot na kumunat ang noo ni Gavin. Napalingon siya kay Tim at Jesse. Ngayon lang ba kayong dalawa natakot? Nakakatakot ang mga taong iyon. Naaawang sabi ni Jesse. Huwag kang matakot. Hinaplos ni Gavin ang ulo ni Jesse bago tumingin kay Tim ng may pag-aalala. Okay ka lang ba? Tumango si Tim para ay pakitang ayos lang siya. Natatakot lang siya na magdudulot ng gulo sina Erisa at Benjamin sa pangyayari. Kung aidmanda nila ang paaralan, susundan ba ng paaralan sina Miss York at Mr. Graham? Saglit na tumahimik si Gavin at ang iba pa bago siya pinakinggan ni Gavin na nakangiti, huwag kang mag-alala. Si Daddy at Mommy na lang ang hahabol sa kanila. Ha! Naguguluhan si Tim. Kabanata 739. Tinapik ni Zachary ang ulo ng kapatid na may misteryosong tingin sa mga mata. Iyan ay dahil nabuli ka sa paaralan. Natuwa si Tim sa narinig. Huwag kang mag-alala, Tim. Si Daddy ay isang direktor sa paaralan. Ang paaralan ay hindi maglalakas loob na bigyan siya ng anumang mga problema. Kapag nalaman ito ni na Daddy at Mommy, si Mr. William na lang ang mahihirapan. Paliwanag ni Gavin kay Tim. Nakonsensya si Tim dahil naisip niyang nagdulot siya ng maraming problema sa iba sa paligid niya. Pasensya na, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Wala itong kinalaman sa iyo, pag-aaliw ni Zachary sa kanya. Tama na, Tim, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala itong kinalaman sa iyo, sigaw ni Oliver. Kung parusahan mo ang iyong sarili dahil sa pagkakamali ng ibang tao, mag-aalala si Mommy sa iyo. With that, tinapik ni Jasper ang ulo niya. Tim, huwag kang mag-alala. Hindi natin ipapaalam kay Mommy. Sinulyapan ni Jesse si Tim at nagpatuloy, noon, nagkakagulo rin tayo sa paaralan. Paparusahan tayo ni Mommy. Pero, this time around, wala kaming kasalanan. Sila ang nagdudulot ng gulo. Kapag nalaman ito ni Mommy, sobrang sama ng loob niya na nabuli ka ng iba. Lahat ng mga bata ay sinusubukang aliwin si Tim. Pansamantala, tuluyang nalunod si Erisa sa kanyang trabaho nang bigla niyang maisip ang mga bata. Nagtataka siya kung paano sila nakapasok sa paaralan. Matapos suriin ang oras at mapagtanto na ang paaralan ay patuloy pa rin, pinigilan niya ang pagnanais na tawagan ang mga bata. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Nang sumapit ang tanghali at wala pa ring palatandaan si Benjamin, tumigil siya sa pagtatrabaho at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Ito ang unang araw ni Tim sa paaralan. Kaya naman, nag-alala si Erisa na baka hindi siya sanay. Tuwang-tuwa ang 6 na bata nang makita siya. Mommy, Mommy, Miss York. Binati siya ng 6 na bata at yamakap sa kanya. Natuwa siya at gamaan ang pakiramdam nang makita silang lahat. Matapos yumoko para yakapin sila, nagsalita siya sa matamis at malambing na tono. My sweethearts, namiss mo ba ako? Oo, sigaw ng mga bata. Nakangiting niyakap at hinalikan sila ni Erisa. Namiss ko rin kayong lahat. Siya ay nasiyahan at nasiyahan nang maamoy niya ang amoy ng kanilang malagatas na pabango. Mommy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Zachary habang nakangisi sa kanya. I missed all of you and was quite worried na baka hindi ka sanay sa school life. Kaya, pumunta ako para tingnan ka. Hinaplos ni Erisa ang kanilang buhok at naghanda na silang ihatid sa isang masarap na pagkain. Mommy, alas 11 na po tayo kumain. Natuwa si Jessie at ayaw niyang lumabas para kumain. Kung gayon, samahan mo ako habang kumakain ako. Tumingin siya sa kanyang mga anak, at lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Humalaklak si Jasper at sinabing, 1 oras na ang nakalipas mula noong huli tayong kumain. Gutom na naman tayo. Ngumiti si Erisa ng matamis sa kanila. Sa huli, dinala niya sila sa malapit na kafe. Nag-order siya ng maraming pagkain para sa mga bata at isang malaking mangkok din ng pasta. Nang dumating ang pasta, binigyan ni Erisa ang bawat isa sa kanila ng isang bahagi. Mommy, ayoko ng pasta. Kukuha na lang ako ng sopas. Ang pagkain ni Gavin ay kahawig ng pagkain ni Benjamin. Kung ganoon, ikuha ba kita ng sinigang na oatmeal? Tanong ni Erisa. Umiling si Gavin. Mommy, hindi po ako nagugutom. We had the breakfast that you prepared for us this morning and also the food in school. Hindi kami nagugutom. Dapat kumain ka na lang. Kung gayon, tulungan ang iyong sarili sa anumang gusto mo.
Inasikaso ni Erisa ang mga bata bago tinulungan ang sarili sa pasta. Si Zachary, Tim at ang iba pa sa kanila ay kumain ng kaunti. Minsan nga ay naglalagay sila ng pagkain sa plato ni Erisa. Medyo nakatawag ng pansin ang magandang atmosphere sa table nila. Sweethearts, may nangyari ba sa school ngayon? Tanong niya na may pag-aalala. Tumigil sandali ang mga bata bago sabay-sabay na sumagot, wala. Nakangiting tinanong ni Erisa si Tim, Sweetheart, kumusta ang unang araw mo sa paaralan? Nasasanay ka na ba? Oo, hindi naglakas loob na magsalita si Tim, sa takot na masabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat sabihin. May nang-aapi ba sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Erisa. Kabanata 704 na po. Umiling si Tim at tumanggi, hindi. Tinitigan ni Erisa ang bata at nakita niyang nakatingin ito sa ibaba para iwasan ang tingin nito. Noon iyon sumagi sa isip niya. Dapat may mali. Seryoso niyang tiningnan ang iba pa niyang mga anak. May nang-aapi ba kay Tim? Natigilan si Tim. Paano nalaman ni Mommy? Napatingin si Gavin at ang iba pa kay Erisa bago nagpalitan ng tingin. Masyadong matalino si Mommy. Nagpatuloy ang mga bata sa pagkain ng kanilang pasta. Napapikit si Erisa nang mapagtantong wala sa mga bata ang magsasabi sa kanya ng kahit ano. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nagkatinginan sina Zachary at Gavin. In the end, the oldest child, Gavin decided to be honest kay Erisa. Nakonsensya siya sa hindi pag-aalaga kay Tim. Mommy, kasalanan ko po. Hindi ko naalagaan ng mabuti si Tim. May samaway sa kanya. Naduraj ang puso ni Erisa. So, tama ako. May nangbuli kay Tim. Sino ang nagpagalit kay Tim? Anong sabi nila? Nakakunot na noon niyang tanong. Sinulyapan ni Gavin ang kanyang ina bago humihingi ng tawad. Pagkatapos kausapin sa telepono, pumunta kami sa banyo. Ang ilan sa iba pang mga bata ay tinukso si Tim tungkol sa kanyang maitim na kutis at sinabing hindi namin siya biological na kapatid. Sinabi pa nilang pangit si Tim. Tinitigan ni Erisa si Tim na may masamang tingin. Hinayla siya nito papunta sa kanya at pinaupo sa kandanggan niya. Tim, huwag pansinin ang sinasabi ng mga bata tungkol sa iyo. Napakagwapo mo, pag-aaliw nito sa kanya, hinaplos ang ulo nito at niyakap. Alam ko, hindi naman ako masama ang loob, sabi ni Tim. Napakunot noo si Erisa kaya hinawakan ni Tim ang kanyang noo para pakinisin ang mga creases nito. Tumingin siya sa bata at hinalikan ito sa noo. Ang ganda mo talaga, tingnan mo sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Lahat sila kamukha mo, buti na lang tan ka, yun lang. Pagkaraan ng ilang oras, magiging patas ka at magiging kamukha mo silang muli. Hindi mo ba naisip na maganda sila? Tumingin si Tim sa kanyang mga kapatid at tumango. Oo, sila na. Tim, kamukha mo rin kami. Bulalas ni Zachary. Pagkatapos ay kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang telepono at ipinakita kay Tim. Medyo maitim ka lang. Pareho tayo ng mata, ilong, at bibig. Hinaplos ni Erisa ang ulo ni Tim at sinabing, hindi mahalaga kung mas maitim ang balat mo basta malusog ka. Kapag ang mga bata ay nakakuha ng mas maraming sikat ng araw, mas mabilis silang lumaki. Hinalikan niya ang pisngi ng kanyang anak at idinagdag, ikaw, Gavin, at ang iba pa ay anak ko lahat. Walang magbabago sa katotohanan iyon. Lahat kayo kamukha ng daddy nyo. Kung may tumawa sa iyo sa hinaharap, ipakita lamang sa kanila ang larawan. Sabihin mo sa kanila kung gaano kalakas ang daddy mo at hayaan silang mainggit sa iyo. Ngumiti ang iba pang mga bata at sinabing, tama si Mommy. Hayaan mo silang mainggit sa iyo. Kayong anim ay sextuplets. Ang ibang mga bata ay walang kasing daming kapatid na tulad mo. Higit pa rito, lahat kayo ay partikular na maganda. Hindi na kailangang pakialaman ang mga sinasabi nila. Dapat tayong maging tiwala sa ating sarili, kapag tayo ay naging malakas, maaari nating pigilan ang iba na magsabi ng anuman tungkol sa atin. Ibalik mo na lang sa kahit sinong tumatawa sa'yo. Huwag kang matakot, kung mas natatakot ka, mas gusto ka nilang ibuli. Malumanay na binigay ni Erisa ang mensahe sa anak para makatayo ito sa sariling paa. Miss York, naiintindihan ko na. Hindi ko nahahayaang ibuli nila ako kahit kailan. Kabisado ni Tim ang kanilang sinabi at sobrang na-touch. Ngayon, pinrotektahan ako ni na Gavin, Zachary, Oliver Jasper, at Jesse. Pinagalitan pa nila ang mga batang iyon. Napangiti si Erisa ng maluwag. Lahat kayo magkapatid. Dapat kang tumayo ng sama-sama bilang isa. Sagutin ang sinumang. Maglakas loob na mang aapi sa iyo. Susuportahan ko kayong lahat.
The best si Mommy, sigaw ni Jasper. Pagkatapos ay tumingin si Erisa sa iba pang mga bata at nagtanong, bukod sa pangyayaring ito, may nangyari pa ba? Dahil nalaman na ni Erisa ang pambubuli kay Tim, naramdaman ni Gavin na kailangan niyang ibahagi sa kanya ang pangyayari ng ibang mga magulang na iyon. Kumunat ang noo ni Erisa matapos makinig. Nag-alinlangan siya na hahayaan ng mga magulang na iyon na magpahinga.